Naman niya ang bawat lyrics ng kanta dahil yun ang nais ng puso niya. Napapapikit pa siya para damhin ang kanta niya para kay Sian. Hindi niya na naituloy ang kanta nang bigla na lang agawin ni Sian ang mic. Nang tingnan niyang binata, hindi may pinta mukha ni Sian. Nakaubad na din ang maskara nito at nanlilisik ang mata nito na nakatitig sa kanya. Hindi ba nito nagustuhan ang kanta niya? Pangit ba ang boses niya? Let's go home. Anito, bago siya hatakin pababa sa stage. Mabilis ang bawat takbang nila. Nakakaladkad na nga siya nito. Naka-heels pa siya kaya naman hirap siya sa paglalakad. Teka, Sian, sandali lang. Saway niya dito. Nakatingin lahat ng tao sa kanila. Sa kumpol ng mga tao sila dumaan, sa mismong gitna pa. Kaya naman nahawi ang mga tao sa dadaanan nila kahit pa hindi magsalita si Sian. Pero nagbingi-bingihan na naman sa kanya si Sian hanggang sa makarating sila sa tapat ng sakyan ni Sian. Papalagbag siya nitong isinakay sa sakyan nito. Hindi na siya pinansin pa ni Sian sa buong biyahe. Hindi din naman niya magawang magsalita dahil alam niyang galit ang binata ngayon sa hindi niya alam na dahilan. You disobey me, woman! Sigaw nito nang makarating sila sa bahay. Lahat ng mga tauhan ni Sian ay nagulat sa sobrang lakas ng boss nito. Paging siya, sobrang gulat. Pero mas malamang ang takot dito. Go to your room and never go out until I say so. Utos nito sa kanya. Hindi na niya nagawang mag-reason out o magtanong man lang kung bakit ito nagalit ng ganoon sa kanya. Pagdating niya sa kwarto, basta na lang siyang nahiga sa kama niya at doon umiyak ng umiyak. Nakatulugan na nga niya ang pag-iyak niya. Kaya sa pagising niya, hindi na alam kung anong itsura niya. Natiis niyang makatulog na nakasuot sa kanya ang gown, maging ang sapatos niya. Sa nakitang ayos niya, naiyak na naman siya ng sobra. Ano bang nagawa ko? Bakit kailangan kong danasin ito? Matamlay siya sa buong maghapon. Nalaman niyang umalis din pala kagabi si Sian na sobrang galit na galit. Wala namang nagsasalita sa mga taga-silbi doon sa mansyon kung ano ba talaga nangyari nang makapasok na siya sa loob ng kwarto niya. Lady Cassandra, tawag sa kanya ni Mindy. Tanging si Mindy lang din ang kumakausap sa kanya doon. Pakiramdam niya galit sa kanya ang lahat ng tauhan doon sa bahay. Sa isiping iyon, naiiyak na naman siya. Lady Cassandra, huwag na po kayong umiyak. Pag-aalo sa kanya ni Mindy. Mindy, hindi naman niya maituloy ang gusto niyang sabihin. Tama na po, Lady Cassandra. Muling pag-aalo nito sa kanya. Ilang minuto din siyang umiyak bago siya tumahan. Binuksan na lang niya ang telebisyon para malibang siya. The next, Lord Count of England, Master Sian Smith, introduced a special girl in his birthday yesterday. And the said lady has an angelic voice that captures all the guests' attention. Sabi ng anchor na nabungaran niyang balita sa telebisyon. Inilipat niya ang channel ng TV at puro ganoon ang balita. Bagay na maging singer si Lady Cassandra. Kung gugustuhin niya, kayang-kaya niyang sumikat sa industriya ng pagkanta. Yeah, hindi lahat ng tao ay may ganong kagandang boses na may ganoong kagandang mukha. Kumbaga, total package. Ako'y nananawagan kay Lady Cassandra na kung balak niyang mag-artista, nandito lang ako, willing na maging manager mo. Ilan lang iyan sa mga nakita niyang balita sa telebisyon habang nagpapalipat-lipat siya ng channel. Nasa kalagitnaan siya ng pinapanood niya na isang balita nang biglang bumukas ang pinto at pumasok doon ang galit na namang si Sian. Do something about it, Dave. I want a total news blackout. I want that news to be out in the television. Now! Malakas ang boss nito habang nagbibigay ng utos sa kawawang si Dave na nakasunod dito. And you? Baling nito sa kanya. You will never leave this house ever again. You will always stay in your room and never go out again. Utos na naman ito sa kanya. Tumayo siya para kausapin ito, tumingin ng paumanhin.
Alam niyang nalalagay sa kahihiyan ang pangalan ng binata nang dahil sa kagagawa niya. Sian, don't call me in my name. Matigas na tura nito. Kita ang galit sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya ngayon. I made that party private. All I put that God masquerade theme for you dahil ayokong malagay ka sa ganitong sitwasyon. Ngayon, pinagpepiestahan ka ng mga taong uhaw sa pera para pagkakitaan ka. Galit nitong turan. Galit din itong hinagod ng kamay nito ang buhok nito at nagpalakad-lakad. Ito sa harapan niya ng pabalik-balik. Nandoon pa din ang mga taga-selbi ni Sian kaya nakikita ng mga ito ang galit sa kanya ni Sian. I'm sorry. Sorry? Your sorry will never bring your privacy now. God damn it! Sigaw nito. Nanginginig na siya sa takot niya. Nakita niya na itong magalit pero hindi ganitong sobrang galit sa kanya. Naging sobrang luwag ko sa iyo kaya hindi ka na marunong makinig sa akin. I shouldn't bring you there if I know this will happen. I don't want any one of those bastards looking at you like that. You are mine and only mine, Cassandra. Sa akin ka lang at walang ibang pwedeng makinabang sa iyo kundi ako lang. Sabi pa nito habang dinuduro siya nito. Dapat nga kiligin siya kasi nakikita niyang nagiging possessive sa kanya si Sian pero hindi sa ganitong paraan. Sobra ang galit nito ngayon na parabang handa itong sumabak sa gera at makipagpatayan. I'm sorry, Sian. I said do not call me in my name. You, woman. Yung kaninang takot na nararamdaman niya, ngayon, napapalitan na ng pagkainis. Ano ba naman kasi ang big deal sa lalaking ito? Ano bang ipinagpuputok ng butchi mo, ha? Hindi na niya naiwasan na sumagot dito. What did you see? Nakakunot ang noon nito na nakatitig sa kanya. Tumigil na din ito sa pagpapalakad-lakad at nakatitig na lang sa kanya. Alam mo, ang labo mo din ano? Kung ayaw mo naman pala akong makilala ng mga tao sa paligid mo, dapat lang talaga na hindi mo na lang ako dinala doon at ipinakilala sa kanila. Galit niyang sabi dito. Ano bang mali sa ginawa ko? Samantalang kumanta lang naman ako doon. Isa pa, para naman sa iyo ang kantang iyon kasi birthday mo na hindi mo man lang sinabi sa akin. Sumbat niya dito. Ha? And what's the point kung malaman mo birthday ko ng araw na iyon? The point is, you disobey me. You act on your own without consulting me. Sagot nito na nakasigaw na naman. Marahas siyang napahinga sa sinabi ng lalaki. Anong gusto mong gawin ko? Ikonsulta sa iyo lahat? Don't you ever heard the word surprise, Sian? Ganting sigawin niya dito. Don't you dare shout at me, woman. This is my house. My house, my rules. And you are not exempted to that. Dinuro na siya nito. Tinabig naman niya ang kamay nitong nakaduro sa kanya. Your house? Your rules? Inis niyang gaya dito. Ginawa ko lang naman ang pagkantang iyon para sa'yo. Sa'yo at wala nang iba pa. Wala na akong ibang inisip kaya ako nagawa ang bagay na yun kasi gusto kitang pasiyahin. Yun lang. Yes, so act accordingly, woman. Huminga siya ng malalim at mariing pumikit. I can act accordingly, Sian. You know that. Sagot niya dito. Mahabang katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa. Hindi niya gustong makipagtalo dito ngayon kasi alam niyang galit ito at hindi magandang sabayan ng galit ang isang taong galit din. Go to your room, now! Utos na naman ito sa kanya. But this time ay hindi siya nakinig dito. Total nagtalo na din lang naman sila. Ipaglalaban niya na kung anong nasa isip niya ay tama. I'll stay here. Manunod ako't wala kang magagawa. Sagot niya dito. At anong susunod mong gagawin? Tatawagan mo mga walang kwentang taong gusto kang maging artista, ganun ba? Angil na naman niya dito. Hindi talaga ito nauubusan ng sasabihin sa kanya na para bang sa lahat ng gagawin niya may susunod na mangyayari. Ano ngayon kung mag-artista ako? Ganting sigaw niya dito. You will never do such thing, woman.
You were mine. Binili kita kaya sakin ka. Sigaw nito sa kanya. Natigilan naman siya sa sinabi nito sa kanya. Oo, tama naman ito. Wala naman siya sa lugar na ito kung hindi siya nito binili. Oo, alam ko. Pero hindi mo kailang ipamukha sa akin na binili mo lang ako. Na kaya ako nandito dahil binili mo ang buong pagkatao ko. Pero hindi nangangahulugan na binili mo ako. Nabili mo din ito. Aniya, sabay turo sa kanyang sentido. May sarili pa din akong pag-iisip na siyang pagdidikta ng gagawin ko sa buhay ko. Kahit maubos lahat ng kayamanan mo, hindi mo mabibili ang pag-iisip ko. At gagawin ko kung nung nasa isip kong gawin. Aniya bago ito iniwan. Hinihingal na sumandal siya sa pinto ng kwarto niya nang makapasok siya. Buong lakas siyang tumangis nang siya na lang nasa loob. Hindi niya hinayaan na pumasok sa loob si Mindy. Hindi niya gustong may makakita kung paano siya umatungal ngayon. Sobrang sakit ng mga sinabi sa kanya ni Sian. Doble ang sakit sa kanya dahil mahal niya ito. Mahal niya si Sian kaya ang sakit para sa kanya na marinig dito ang mga bagay na iyon. Kahit pa una pa lang ay alam niyang yun naman talaga siya sa buhay nito. Hindi siya lumabas ng kwarto na iyon kahit na anong tawag sa kanya ni Sian. Kahit nang kunin ni Mindy ang susi ng pintuan, pilit lang niya itong sinasaradong muli hanggang sa manawa na yata si Sian sa kanya sa kakakalampag ng pintuan niya. Magdamag siyang umiyak. Parang kagabi lang, hindi na niya namalaya na nakatulog na pala siya. Madaling araw nang magising siya. Nagising siya sa sama ng timpla ng tiyan niya. Agad siyang tumakbo papunta ng banyo para doon sumuka. Doon lang kumalam ang sikmura niya. Mula ng birthday ni Sian, hindi na siya nakakain ng maayos dahil na din sa kadramahan niya sa katawan. Unknowingly, napahaplo siya sa tiyan niya. Malalim na napabuntong hininga naman siya. Nagpa siya siyang tumayo na at bumaba para kumain na. Hindi pwedeng palagi siyang walang kinakain. May mangilan-ngila na tagasilbi ang gising nang bumaba siya. Ano pong gusto niyong kainin, Lady Cassandra? Tanong sa kanya ni Manang Faustina. Kahit ano na lang po. Magalang niyang sagot. Madali lang naman siyang napagsilbihan ng mga ito. Minadali na niyang kumain baka kasi abutan pa siya ni Sian doon. Wala siyang planong kausapin ito o makita man lang ito. Matapos siyang kumain, agad siyang umakyat sa itaas para magkulong ulit sa kwarto niya. Hindi naman siya natulog pang muli. Nag-iisip siya ng pwede niyang gawin sa maghapon na ito na hindi siya aalis ng kwartong ito. Pero kesa sa gagawin niya ng araw na iyon ang isipin niya, nakaisip siya ng pwede niyang gawin na alam niyang mahirap gawin. Kaya naman plinano niyang mabuti ang lahat. Kailangan niyang maayos na magawa ang nasa isip niya. Hindi naman pwedeng ganito na lang ako habang buhay. Pero sa isiping iyon, para na namang hinahati ang puso niya. Isipin pa lang niyang gagawin niya para na siyang mamamatay. Isang malakas na pagbalibag ang ginawa ni Sian sa hawak niyang baso. You're so stupid! Pagalit niya sa sarili niya. Punong-puno siya ng galit para sa sarili niya, hindi para kay Cassandra. Nagagalit siya sa sarili niya na kung bakit pagdating sa dalagay, hindi niya makontrol ang galit niya. Master! Tawag sa kanya ni Dave, pero nagbingi-bingihan lang siya. Kinuha niya ang bote ng alak na kanina pa niya iniinom at tinungga ito. Gusto niyang iumpog ang ulo niya sa pader. Baka sakaling magising siya sa kabubuhan na pinaggagawa niya. Napagod na din siya sa pagwawala niya sa loob ng opisina niya. Matapos kasi ang pagtatalo nila kanina ni Cassandra, umalis siya ng bahay nila at nagtungo siya sa isang bar. Pero hindi naman siya nagtagal doon dahil maingay. Kaya naman nagpa siya na siyang pumunta na lang sa opisina niya. Doon siya nagwala ng nagwala. Pinaghahagis niya mga gamit na madadampot niya kaya sobrang gulo ng opisina niya ngayon. Wala namang makakapigil sa kanya sa mga tauhan niya na tahimik lang na nakamasid sa kanya. Nagip ng mata niya ang drawer niya
Kahit nahihilo na siya at inaantok sa pagkakainom niya ng alak, nagawa pa din niyang tumayo't lumapit sa desk niya. Kinuha niyang isang maliit na box sa drawer niya. Nakitang lumang-luma na ito. Mapait siyang napangiti nang makita ang mga laman ng kahon na iyon. Kasi, naiiyak niyang bulong. Bigla ay bumalik sa kanya ang nakaraan. Sian! Tawag sa kanya ng mahal niyang ina. Hindi niya naman ito pinansin at pinagpatuloy ang pag-idlip. Anong oras na din kasi siyang natulog kaninang madaling araw, kakalaro ng video game at pakikipagkwentuhan sa mga pinsan niya. Minsan lang naman silang bumisita sa Pilipinas ng kanyang ina, kaya naman kapag nagbabakasyon siya, doon sinusulit na niya para makasama ang mga pinsan niya at magawa ang lahat ng gusto niya. Dahil kapag bumalik na naman siya sa England, puro aral lang ang gagawin niya doon. Ano ba naman siyan? Tumayo ka na dyan. Nasikatan ka na ng araw, nakahiga ka pa din. Sermon na naman sa kanya ng kanyang ina. Mom, inaantok pa po ako. Sagot niya na medyo malat na boses. Kapag nasa Pilipinas sila, pilit ng mama niya na magtagalog siya na hindi naman niya inangalan dahil ayaw niyang maging kakaiba sa mga tao sa paligid niya. Panay kasi kayo gala ng mga pinsan mo kagabi. Sermon na naman ito, pero ngayon nasa tabi na niya ito at hinihila na nito ang kumot na nakabalot sa kanya. Natatawa naman siyang tumayo. Alam niya, wala na siyang kawala kapag ganito na ang ginagawa ng ina niya. Kailangan na niya talagang tumayo ngayon. Kapag hindi pa din siya tumayo. Kahit na natanggal na nitong kumot, ang susunod nito ay tatabi sa kanyang ina at kikilitiin siya nito hanggang sa hindi na siya makahinga. Ikaw na bata ka? Nito. Yumakap siya dito, tinalikan ng pisngi nito ng paulit-ulit. Good morning, ma'am. Bati niya dito bago dumiretso sa banyo. Masaya naman siyang tinitigan ng kanyang ina. Mahal na mahal niya ang ina niya. Isang simpleng may bahay lang ang kanyang ina, samantalang isang negosyante naman ang kanyang ama sa England. Dating caregiver ang mommy niya sa England na nakilala ng ama niya. Samantalang ang ama naman niya ang successor ng trono ng kanyang lolo bilang konde. Ngunit nang ma-inlove sa ina niya, binitiwan nito ang pwesto at pinakasalan ng kanyang ina. Hindi naman sila nanghihinayang doon dahil masaya naman sila sa buhay na meron sila ngayon. Bilisan mo siyan, may ipapakilala ko sa iyo. Utos ng ina niya. Kasalukuyan siyang nagsisipilyo ng ngipin niya nang sumigaw ang kanyang ina kaya hindi siya nakasagot pa dito. Paglabas siya ng banyo, wala na doon ang kanyang ina. Dali-dali na lang siyang nagpalit ng damit niya at lumabas na ng kwarto niya. Pagbaba niya, napansin niyang may kausap ang mga magulang niya sa sala na hindi niya makita kung sino. Oh, ayan na palang anak kong pogi. Pambobola pa ng kanyang ina. Natatawa naman niyang naitaas ang kamay niya sa ere na akala mo'y sumusuko na sa ina. Siyan, anak, heto nga pala si Cassie. Cassie, iha, ang anak ko si Siyan. Pakilala ng kanyang ina sa isang batang babae. Napataas pa nga ang kilay niya nang makita ang itsura nito. Naka-six packet na malaking short, naka-jersey sando, tsinelas na pudpud na yata at nakasumbrelo na patalikod ang suot. Sa tansya niya, mga nasa 10 taong gulang lang ito sa liit ng katawan nito. Mom, what do this kid doing here? Hindi niya napigilan na itanong sa ina. Anong kid? Hoy, dalaga na ako. Magsi-60 na nga ako sa isang araw. Maangas na sabat ng babae. Lalo namang napataas ang kilay niya sa sagot ng batang babae. Muli niya itong sinuri mula ulo hanggang paa. Paa hanggang ulo ng 3 beses. Seryoso ka? Tanong pa niya dito. Hindi mo naman kasi akalain na 15 anyos ng batang ito. Maliit lang kasi ang kaha ng katawan. Hindi mapapagkamala na matanda lang siya ng 4 na taon dito. Ay naku, auntie, ayaw maniwala nitong anak ninyo. Halikan ko kaya ito ng maniwala.
Baling ng bata sa ina niya na ikinatawa ng kanyang ina at ama. I like this girl, mahal. Sabi pa ng daddy niya sa pagitan ng pagtawa nito. Maging siya naman, natawa na din sa inasta ng bata. Bago mo ko halikan, maligo ka muna't mag-ayos ng totoong dalaga. Hindi yung mas mukha ka pang maton kaysa sa akin. Natatawa niyang pambabuska sa dalaga. Simula ng araw na iyon, palagi na nilang nakakasama si Cassie sa bawat lakad nilang magpipinsan. Nalaman niyang tinulungan pala nito ang mga magulang niya nang minsang masiraan ng sasakyan ang mga ito. Cassie, anong gusto mo pagtanda mo? Tanong niya dito ng isang hapon na silang dalawa ang nasa basketball court. Ako? Wala naman. Gusto ko lang makatapos ng pag-aaral. Tapos makarating sa Manila para makasama ko ang nanay ko. Pero naisip ko, mas masaya dito sa probinsya kasi may dagat dito. Sa Manila, wala. Sagot nito. May dagat din naman sa Manila. Aniya dito. Meron nga pero hindi naman kagaya dito sa atin na malinis at anytime pwede mong puntahan at maligo. Nakasimangot na sagot dito sa kanya. Tumayo naman siya at nagpagpag ng short na nadumihan sa pagkakaupo nila sa sahig ng court. Ang layo naman ang sagot mo sa tanong ko. Uuwi na nga ako. Paalam niya dito. Uuwi ka na? Hindi ba tayo pupunta ng plaza? Nakatingala na ito sa kanya. Ayoko magpunta doon na walang date. Magbihis babae ka muna bago tayo pumunta doon. Pangaasar naman niya dito. Inirapan naman siya nito bago ito tumayo at tiningala na naman siya. Kapag ako nag-ayos, sisiguraduhin mo lang na pupunta tayo ng plaza mamaya, kundi sasapakin kita. Banta pa nito sa kanya bago ito kumaripas ng takbo. Magkita tayo dito mamayang 7:00 ng gabi. Hihintayin kita dito. Sabi pa nito nang medyo nakalayo na ito ng konti sa kanya. Natatawa naman niyang pinagmasdan ng papalayong dalagita. Nang hindi na niya ito makita, doon lang siya umalis at nagpa siyang umuwi. Pagdating sa bahay nila, nalibang siyang kakwentuhan ng mga pinsan niya kaya hindi niya namalaya ng oras. Maging ang mga pinsan niya ay hindi din napansin na malalim na pala ang gabi. Pagtingin niya sa orasan, halos mag-aalas 11 na ng gabi. Naalala niyang bigla si Cassie. May usapan nga pala silang dalawa. Pero agad din niyang naisip, baka nakauwi na din ang dalaga dahil gabi na nga. Saan ka pa pupunta? Gabi na, siyan. Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Diyan lang po sa basketball court, mommy. Paalam niya. Naisip kasi niyang may pagkamatigas nga pala ang ulo ng batang iyon. Baka nag-intay pa talaga ito doon. Mabilis siyang tumakbo palapit sa basketball court na iyon. Doon, may naaninag siyang isang tao sa gitna na nakaupo sa sahig at yakap-yakap ang tuhod nito na dinukdukan ng ulo. Mukhang nakatulog na nga ito sa itsura nitong hindi gumagalaw. Nang makalapit siya dito, doon lang niya napansin na babae ito at nakabistida. Agad niyang nakilala ito na si Cassie dahil na din sa hugis ng pangangatawan nito. Cassie, tawag niya dito. Lumuhod pa siya para lang magpantay sila ng bata. Kaya naman hindi siya nakaiwas nang bigla nitong iniangat ang ulo nito kaya naman nagtama ang kanilang mga nguso. Nanlaki ang mata niya nang maramdaman niya ang malambot na labi nito sa kanya. Kainis ka! Sigaw nito sa kanya nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Natakot naman siya baka nagalit ito dahil na din sa hindi sinasadyang paghahalika nilang dalawa. Bakit ngayon ka lang? Hindi mo ba alam na kanina pa ako dito? Galit na sigaw nito. Doon lang niya natitigan ang mukha nito sa malapitan. Unlike sa palagi nitong get up na pangmato na mukhang hindi naliligo. Ngayon, nakaayos ang dalagita. Mukhang bagong paligo kahit na kanina pa ito nandoon. Tumayo itong bigla kaya naman nakatingala na siya dito ngayon. Kitang-kita na nakabistida nga ito na bumagay sa maliit nitong pangangatawan. Dalagang-dalaga na kung titingnan ito ngayon. Kainis ka talaga? Kala ko pa na may makakapunta pa ako ng plaza bago ako malis dito.
Naiiyak na sabi nito sa kanya. Napatayo naman siyang bigla at pinahira ng mga luha nito sa pisngi. Bakit? Saan ka pupunta? Takang tanong niya dito. Alis na ako dito kasi mamamasukan na akong katulong sa kabilang bayan. Sagot nito habang sumisinghot-singhot ito. Sandali, hindi ba't bata ka pa? Nag-aaral ka pa lang hindi ba? Takang tanong niya muli. Doon ko na itutuloy ang pag-aaral ko. Sagot dito. Bigla naman siyang nakaramdam ng lungkot sa nalaman niya. Kung alam lang niya, sana'y pinagbigyan niya ang dalaga sa gusto nito. Kaso, masyado ng gabi. Delikado na para sa kanila na pumunta ng plaza. Nabigla siya nang yakapin siyang bigla ni kasi hindi siya handa sa ginawa ng dalagita sa kanya. Siyan, gusto kita. Bulong nito na ikinatigil ng paghinga niya. Kaso ang tanda mo na. Tatawa-tawa nitong dugtong bago ito kumalas sa pagkakayakap sa kanya at tumingkayad para halikan siya sa labi. Natulala naman siya sa lahat ng nangyari. Para naman siyang bata na hindi makakilos sa nangyari sa pagitan nila ni Cassie. Hindi naman ito ang unang beses na nakahalik siya ng babae pero ang pakiramdam niya first kiss niya ito. Napakurap-kurap siya nang maramdaman na wala na siyang kasama sa court. Natanaw niya si Cassie na tumatakbo na palayo sa kanya. What happened to me? Bulong niya sa sarili niya. Napatawa na lang siya nang malakas nang makabawi siya sa sobrang pagkabigla niya. Go, find your luck, Cassie. When time comes, I'll go get you. Aniya dito kahit na alam niyang hindi na siya nito maririnig. Hindi na niya napansin na umiiyak na pala siya ng mga oras na iyon. Taon ang binilang niya para lang makasamang muli si Cassie. Tapos ngayon nakasama na niya ito ngayon, para naman siyang siraulo na itinataboy ito palayo sa kanya. Master, tawag sa kanya ni Dave. Walang imik na tiningnan niya ito. Kita niya ang lungkot sa mata ng binata habang nakatitig sa kanya. You better collect yourself, Master, sabi nito.